Magandang umaga ulit sa inyong lahat and welcome ulit sa Church ng Kanlungan Youth Mission and welcome sa aming Sunday service ngayong araw ng ito. And muli, bago tayo magsimula, magbasa muna tayo ng salita ng Panginoon na ating pagsasalo-saluhan na salita ng Diyos ngayong araw na ito. Kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa aklat ng Mateo verse 18, verse 1 hanggang verse 7. Ulitin ko, Mateo chapter 18, verse 1 hanggang 7. Sa Tagalog, ito ang sabi sa verse 1. Na mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Manalangin tayo mga kapatid. Ama namin sa langit muli, hinihiling namin Panginoon ng iyong presensya sa aming buhay ngayong oras na ito. Nawa Panginoon ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ang siyang sumakop sa amin upang buksan ang aming puso at isip na makaunawa ng iyong salita at magpahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Ito lang, Panginoon, ang magbibigay sa amin na tunay na comfort sa araw-araw. At mag-isasantabi, Panginoon, ng aming mga alalahanin sa buhay at magbibigay solusyon sa mga ito. And nawa, Lord, higit sa lahat, nawa ang mapapakinggan naming mga salita ngayong araw na ito ay tumimo ng mabuti sa aming mga puso at maging kalakasan namin sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, sabi sa unang talata, ng mga sandaling iyon, lumapit daw kay Jesus ang mga alagad, itong kanyang 12 disciples, at nagtanong. Ang tanong nila, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sobrang typical sa isang tao. Napaka-common na sa ating mga tao yung palagi nating hinahangad kung ano yung palagi nating hinahangad maging dakila, palagi nating hinahangad maging sikat, palagi nating hinahangad na magkaroon ng kapangyarihan o tinitingala ng tao. Parang maging someone ka ba? Parang maging isang tao ka na maybe rerespetuhin ng mga tao, titingalain ng mga tao, or kikilalanin ng mga tao. Someone na merong pangalan. Nagiging obsessed tayo sa mga titles, di ba? Minsan, hindi mo pa natatapos yung dapat mong tapusin. Gusto mo na tawagin ka or i-label ka na ganun, or maybe i-label ka na pastor, i-label ka na isang politikong tao, i-label ka na isang mataas na nanunungkulan sa gobyerno, or i-label ka ng mga tao na magaling na tagapagturo kahit hindi ka naman magaling. Parang nagiging obsessed tayo sa labels, nagiging obsessed tayo sa titles, nagiging obsessed tayo sa posisyon. And napaka-typical sa ating mga tao yung ganitong klaseng ugali.
Kaya naman, hindi exempted dito yung mga disciple ni Jesus Christ. Maging sila, dahil alam nila na yung kaharian ng Diyos ay nasa langit, iniisip nila na pagdating doon sa langit, meron din silang mga titles, meron din silang mga posisyon. Iniisip nila or nagtatalo-talo sila kung sino sa kanila yung pinakadakila or sino sa kanila yung pinakamataas or maybe sino sa kanila yung pinaka-favorite ni Jesus Christ. Within their heart, within sa puso natin, ito nga yung pagmamataas. Hindi tama yung nasa puso, kaya nagkakaroon ng tanong na hindi rin angkop dun sa kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya naman, knowing na si Jesus Christ, nakikita niya yung laman ng puso ng mga disipulo, kagaya ng kung paano natin nakikita yung laman ng puso ng tao. Gaya nga ng mga sinabi ko kanina na naghahanap ng mga titles. Nakita ni Jesus yung laman ng puso ng mga disciples and yung intention ng tanong nila ay para ma-exalt yung kanilang mga sarili or para maitaas yung kanilang mga posisyon na napakahirap para kay Jesus Christ na marinig yung ganyung mga salita mismong sa kanila. Kaya nang binigyan sila ng sagot ni Jesus Christ, hindi sila binigyan ng sagot na sasapat or aakma doon sa katwiran na meron sila sa isip at sa puso. Di ba gaya ng tao? Ang tao kapag nagtanong, gusto niyan ma-please yung tanong niya dahil yung basis ng tao sa tanong niya is yung panuntunan ng tao. Likewise nga sa mga ganyang posisyon. Akala nila, ipiplease sila ni Jesus Christ. Akala nila, titingnan sila ni Jesus Christ, o itong si ganito, ganito yung ginagawa niya, o itong si ganyan, ganito yung ginagawa niya, o itong si ganito. Sa tingin ko, yung magiging pinakadakila sa inyong lahat. Tingin ko, hindi pumasok si Jesus dun sa pamantayan ng tao. Hindi siya pumasok sa pamantayan nila. Kasi totoo naman mga kapatid, dahil sa paghangad natin ng mga titles na yan, ng mga posisyon, ng pagiging great, ng pagiging mataas, nakalimutan natin kung ano yung niloloob ng Diyos. Ngunit hindi natin ginawa ang nais ng Diyos. Yan ang tama, hindi natin ginawa. Hindi natin ginagawa kung ano ba yung nais ng Diyos. Yung nais nating gawin, yung gusto nating mangyari. Pero ano ba yung nais ng Diyos? Diba? Ano kaya yung nais ng Diyos? Kaya naman si Jesus Christ, tumawag siya ng isang bata. Sabi sa verse 2, tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo niya sa gitna nila. Hinarap niya yung bata sa gitna nila. Well, kung ikaw yung nasa harap ng mga disciple at ihaharap sa iyo yung isang bata, yung lahat ng perspective mo sa buhay biglang babagsak. Yung lahat ng panuntunan mo dun sa tanong mo, biglang mawawala ng kabuluhan. Kasi yung nasa harap mo, sino to Lord? Parang anong kinalaman nito sa tanong ko? Anong kinalaman nito sa tanong namin? Kahit sino pang opisyal ngayon sa mundo, kahit presidente pa ng Pilipinas, or mataas na politiko, or mataas na posisyon sa isang kumpanya or sa eskwelahan, pag hinarap mo yung isang bata sa isang tao, masusurprise ka kung yun yung requirement dun sa posisyon. Parang hindi yung pinagpaguran mo ng buong buhay mo is hindi para maging ganung kagaya ng isang bata. Di ba? Tumawag si Jesus Christ ng isang bata, yung ating Panginoong Jesus, pinatayo niya sa gitna nila. Sabi niya, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago, sabi niya. Pag hindi niyo binago yung puso niyo, pag hindi niyo binago yung nilalaman ng heart ninyo, yung mga intention niyo na yan na mali, yung mga paghahanap niyo na yan ng posisyon na mali, yung pagtataas niyo ng sarili ninyo na mali, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit, sabi niya. Sabi niya sa verse 3, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, sabi niya, at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Well, sa harap ng mga disciple, for sure na surprise sila. Kasi sa tagal nilang nag-uusap bago pa nila itanong yun kay Jesus Christ, marami silang napag-usapan na hindi angkop
dun sa criteria na binigay ni Jesus Christ sa kanila. At ang mahirap pa doon, kung ikaw yung tipo ng tao na nagde-describe ng sarili mo, let's say kayo yung katabi mo yung, or kasama ka dun sa mga disciple, or maybe kahit hindi sa mga disciple, maybe sa eskwelahan, maybe kasama ka dun sa officers, or maybe sa company, kasama ka dun sa mga nasa management, nasa posisyon, maybe sa government, kasama ka sa mga opisyal ng gobyerno, mga binoto ng tao. Kapag eleksyon, yung mga tao, yung mga kandidato, labasan ng accomplishment nila. Oh, ito ako. Ito yung na-accomplish ko. Oh, ito ako. Ito yung gawa ko. Ito yung tinapos ko. Ito yung pangalan ko. Ito yung yaman ko. Kaya nga sa Pinas, uso yung korupsyon di ba? Pera ng gobyerno, pinamimigay nila sa tao. Which is, yung tax mismo ng gobyerno, ginagamit sa eleksyon. Napakasakit, napakalungkot. Pero balik tayo. Sabi ko nga, kung kasama ka doon sa mga disciple, or kagaya ka ng mga nasa politika na bino-voice out mo ngayon yung kung ano yung meron ka. Parang ine-exalt mo yung sarili mo. Nagbubuhat ka ng sarili mong upuan, or maybe binubuhat ng iba yung upuan mo. Tinataas ka nila, tinatanghal ka nila. The more na tinatanghal ka nila, or the more na tinatanghal ka ng sarili mo, the more na nakakahiya yung sarili mo sa harapan ng example ni Jesus Christ. Bakit? Kasi kung ikaw yung kabilang sa mga disciple, at pagkatapos mong nagyabang, hinarap sa'yo ni Jesus Christ yung isang bata, yung lahat ng meron ka, magiging sumbat sa'yo, magiging katwiran or magiging balik sa'yo, parang magiging masama ang tignan sa'yo. Kasi number one, hindi mo dapat tinaas yung sarili. Sabi niya, kapag hindi kayo nagbago, sabi niya, pag di nyo binago yung naman ng heart ninyo, at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ni makapasok, ni yung mga kahit anong accomplishment nyo dyan, ni kahit anong pagtataas ng pangalan ninyo dyan, hindi magiging papasa kahit makapasok man lang sa pintuan ng langit. Unless maging kagaya kayo ng batang ito. Yun nga, dahil nakita ni Jesus yung laman ng puso nila at ay upang malaman nila kung sino yung pinakamagaling sa kanila, yun ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa verse 4, ang sino mang nagpapakababa. Ano daw yung requirement ni Jesus Christ? Bakit niya hinarap yung isang bata? Sabi niya sa verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi yung bata na hinarap ni Jesus Christ sa kanila, walang kahit anumang hangad na kagaya nung meron sila. Hindi sila, yung isang bata na hinarap sa kanila ni Jesus Christ, hindi naghahangad ng posisyon, hindi naghahangad ng title, hindi naghahangad ng kung anumang accomplishment or naglalabas ng kahit anong accomplishment na meron siya, or kung gaano siya kagaling magsalita, or kung gaano siya ka-best sa kanilang lahat. No. After yung bata sa parting, handa siyang maglingkod, handa siyang sumunod sa kahit na sino, handa siyang makinig, handa niyang paglingkuran yung lahat, and wala siyang admiration sa kahit anumang titles or position. Fit na fit yung description niya sa tinutukoy ni Lord na kung paano maging servant, paano tayo maglingkod. Sa inosenteng isip, sa inosente nitong isip, wala siyang paki kung sino yung pinakamataas. At mas madali sa kanya ang sumunod at maglingkod kanino man. Madalas pa nga, yung bata, malinis ang kanyang budhi sa paggawa ng mabuti at madaling magsisi sa kasalanan. Alam niyo yung kapag malinis yung budhi mo, kagaya ng isang bata. Pag meron sitwasyon, di ba yung mga tao, minsan kapag nagpapataasan yung mga tao,
pag nagpapagalingan, pag nagbibilangan, madali kang makakita ng mga mali ng iba. Madali kang maapektuhan kapag yung iba may nagagawang mali. At madali mo rin gamitin yung pagkakamali ng iba para isumbat sa kanila. Lagi kang offended, lagi kang negative, lagi kang nasasaktan. Hindi kagaya ng isang bata na parang walang pake kung ano man yung sitwasyon. Ang importante, mahal ka niya. Ang importante, maglilingkod siya. Ang importante, magsaserve siya. Bakit hindi natin kayang gawin na ganung maging inosente yung ating isip? Na hindi tayo mag-iisip ng masama sa iyong kapatid. Kahit na ginagawan mo na ng masama minsan yung isang bata, hindi pa rin siya nag-iisip ng masama. Dahil napakalinis ng isip ng isang kabataan. Napakalinis ng isip ng isang musmos na merong inosenteng pag-iisip. Merong walang muwang pa na pag-iisip. Lahat ng bagay kaibig-ibig sa kanya. Lahat ng bagay nais niyang ibigin. Hindi baling masaktan. Hindi importante yung part na iisipin mo kung paano ka nasasaktan. Ang importante parang binibigay mo lang yung best na mabibigay mo, yung love na mabibigay mo. Hindi kagaya sa mga matatanda na puro issues. Hindi mo na magawa ang tumulong, ang dami mo pang issues. Hindi mo na magawang sumuporta or magmahal, ang dami mo pang issues. Then yun nga, bukod dun sa ganung pag-uugali, naghahangad pa tayo ng matataas na posisyon, matataas na pangalan. Diba, napakahirap na yung kompetensya sa mundo is malayo dun sa panuntunan na binigay ni Lord. Basahin natin sa aklat ng Matthew 20:26, sabi niya, hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo, sa halip kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Diba? Kaya binigay ni Lord sa kanilang example yung isang bata Dahil yung bata yung may kakayahang, nasa karakteristik na meron yung isang bata. Imagine, yung bata na merong kakayahang, na merong inosenteng isip, ay merong isip ng kagaya sa matanda. Imagine tayong mga matatanda, nandun pa rin yung innocence sa isip natin. Imagine tayong matatanda, nandun pa rin yung pagkakaroon ng malinis na budhi sa isip natin. Ibig sabihin lang nun, mas makakapag-serve tayo ng tama. Ibig sabihin lang nun, mas magmamahal tayo ng masigit, ng walang kapalit sa iba, sa kahit kanino. Hindi tayo nagbibilang, hindi ka na-offend, hindi ka nasasaktan basta-basta, hindi ka basta-basta nalulungkot dahil lang meron ka nakita na kapatid mo na ayaw mo sa kanya, or meron kang nirereklamo sa buhay mo. Alam mo yun, yung handang-handa kang maglingkod. Matanda na yung isip mo, pero yung innocence mo parang sa bata. Kung hindi kayo magiging kagaya ng mga batang ito, sabi ni Jesus Christ. Kaya tingnan ninyo, binigyan din tayo ng example ni Jesus Christ sa Matthew 23. Sabi niya, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad, sabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ang kanilang ay tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Sabi niya, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ng kanilang inuutos. Pero sabi ni Lord, ngunit, sabi niya, huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Diba, pare-pareho lang Kahit sa gobyerno, ganyan pa rin. One after another, bagong pabigat na naman na sitwasyon sa mga tao, bagong batas para sa na convenient dun sa bagong nanunungkulan, bago na namang policy. Sabi niya, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upuang pandangal. Diba? Sabi ko nga, position, title. Naalala niyo yung topic natin sa Bible study.
Madalas ginagamit ng tao yung mga taong nasa matataas na posisyon para panindigan yung mga kanilang kasamaan. Parang kagaya ng mga Pariseo, babanggit nila, itong si pinakapunong pari, ito ang sabi niya, kaya dapat kayo, lahat kayo, ito din ang sundin ninyo. Naggagamitan sila ng kanya-kanya nilang mga posisyon. Kasi sabi niya dito, ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung mga hindi marunong magpakumbaba, yung mga hindi naman gumagawa ng tama. Hindi ka naman talaga nakakapagturo, nagpapatawag kang guro. Hindi ka naman talaga parang may father figure, nagpapatawag kang ama. Dahil lang sa title, dahil lang sa publicity, dahil lang sa feeling mo, deserve mo yun. Pero hindi ka ganun ang reflection ng ginagawa mo sa harap ng mga tao. Dahil yung mga yon is puro lang pagmamataas. At ang bagay na requirement na totoo para magawa mo yung totoong paglilingkod is pagpapakumbaba kagaya ng mga inosenteng bata. Sabi niya, huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan yung nakasulat sa Matthew 23, verse 1 hanggang 12. Diba? Ang pinakadakila, sabi niya, sa inyo ay magiging lingkod ninyo. So kung meron daw pinakadakila sa ating lahat, yun yung pinakanaglilingkod. Kung naalala niyo yung topic natin dati about love, diba? Sabi ko nga, yung compassion, yung malalim na pag-ibig sa iyong kapatid is nagbubunga ng totoong paglilingkod. Naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa iyong kapatid dahil mahal mo siya. Dahil iniibig mo siya. May pag-ibig ka sa Kanya. At yung pag-ibig mo sa Kanya na yon, regardless kahit sino pa siya, anong pagkatao meron siya, anong pagmamataas at pagmamalaki meron siya, dahil iniibig mo siya, yung compassion mo, yung nagda-drive out sa'yo, para maging servant ka ng Diyos. Para maging servant ka, para hindi ka maghangad ng posisyon. Pero kapag yung tao walang pag-ibig, pag yung tao walang pagmamahal, puro pride, puro pagmamataas yung paghahangad, puro posisyon, puro pangalan, puro pagtataas ng sarili. Kapag ang tao, mas malalim din yung pag-ibig, wala na siyang pake kahit masira yung pangalan niya. Wala siyang pake kahit anong mangyari sa kanya. Ang importante, umibig ka. Ang importante, yung pinaglingkuran mo yung kapatid mo. Totoo, mahirap maglingkod at mahirap umibig. Even si Jesus Christ, na label na makasalanan at naipako sa krus dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Sa lalim ng kanyang pag-ibig, itinuring siyang masama. Itinuring siyang makasalanan. Diba? Diba sa buhay din natin, nagkakaroon tayo ng ganyang sitwasyon. Kapag iniibig mo yung isang tao sa lalim ng pag-ibig mo, minsan dahil lang tumutulong ka, ikaw yung napagbabalingan ng mali. Kapag tumutulong ka doon sa mga taong mapagmataas, diba? Pag tumutulong ka doon sa mga taong matataas yung pride or makapangyarihan na tao, minsan ikaw yung nagiging sakripisyo. Ikaw yung dahil yung ugali nila, yung pagmamataas ng pride, yung pagtataas ng sarili, nanlilibak sila lagi ng tao. Naninira sila lagi ng tao. Kapag nahihigatan mo yung mga tao na gano'n dahil sa paglilingkod mo, magkakaroon ka ng paninira mula sa kanila. Nahiinggit sila sa iyo, ginagamit sila ni Satanas para sirain yung ministry ng Diyos na ipinakikita niya sa iyo. Kaya nga mga kapatid, ang mga kabataan, tinuturo sa atin ni Jesus Christ ay naglalarawan na ang mundo ay palaging meron pang kinabukasan o pag-asa. So, punta naman tayo sa mga kabataan, di ba?
Punta tayo sa mga kabataan. Ano na bang lagay ng mga kabataan natin sa panahon ngayon? Meron tayong bayani, si Jose Rizal lang sabi niya, ang kabataan yung pag-asa ng bayan. Tama naman. Madali lang isipin, kahit hindi siya yung magsabi nun, madaling isipin na ang kabataan yung pag-asa ng bayan. Bakit? Kasi yung kabataan, sila yung larawan ng kinabukasan ng isang bansa. Yung mga masasamang nagagawa ng mga tumatanda is pwede pang baguhin ng mga bata. Ibig sabihin, kahit 100 years in the future na masama yung isang bansa, pwede yung magbago sa pamamagitan ng mga kabataang ipapanganak. Kung tuturuan lang sila ng tama, ilalayo sila sa kasamaan, tuturuan silang maging mabuti sa kapwa at maging maibigin sa kanilang kapwa at maging masunurin sa kanilang mga magulang. Kung yung mga magulang ay magtuturo sa kanila ng tama at mag-iimpluwensya sa kanila ng mabuti, walang bansa yung maghihirap. Walang bansa yung mawawalan ng pag-asa. Imaginin mo kung yung mga bata ay lumaki ng tama. Sila yung totoong pag-asa ng isang bansa. Minsan yung mga maraming tao, maraming matatanda, tumitingin tayo sa gobyerno, tumitingin tayo sa mga matataas na opisyal, tumitingin tayo sa mayayaman na tao na para bang akala natin nasa kanila yung pag-asa ng bayan. Oo, minsan may mga tao sa gobyerno, may mga tao sa politiko, o may mga sikat na tao na nagiging pag-asa ng bayan. Pero lahat sila bunga din ng mga taong pinalaki ng tama. Kung madadami pa yung mga kabataan na pinapalaki ng tama, ibig sabihin mas magkakaroon ng pag-asa yung isang bansa. Magkakaroon ng mabuti at magandang kinabukasan yung isang bansa. Hindi mo kailangan maghantay ng mahabang panahon. Magkakaroon ng kaya nga yan din yung sinisira ng kaaway. Yan din yung sinisira ng mga tao sa politiko na ayaw magkaroon ng pagbabago sa isang bansa. Yun yung lagay ng mga kabataan natin sa panahon ngayon. And sabi ko nga kanina, sabi nga ng bayani, kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang kulang lang dun sa sinabi niya, ang mga nakakatanda, sila naman yung pag-asa ng kabataan. Diba? Hindi natin pwedeng iasa sa kabataan yung bayan kung hindi magiging pag-asa sa kanila yung kanilang mga nakakatanda. Kung magsasakripisyo na lang din, di ba? Kung makakaranas ka na lang din ng hirap dahil sa mga maling nagawa mo sa buhay, maybe nung bata ka, masyado ka natuon sa bisyo, masyado ka natuon sa mali, nung nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng pamilya, naging mahirap kayo, di bali nang magtiis ka. Kung para sa anak mo, magkakaroon naman ng pagbabago. Di baling yung future mo hindi naging maganda. At least yung anak mo nagkaroon ng magandang future. Amen. Ngayon, natanong ko kanina, sabi dito, ano ba talaga yung nais ng Diyos? Ano nga ba ang nais ng Diyos? So yun nga, yung nais ng Diyos, ilinawin natin, is tayong mga matatanda ay maging magandang ehemplo, maging magandang halimbawa sa mga kabataan. Tayong mga matatanda yung matutong magtaguyod para yung mga bata, yung mga kabataan na nakikita natin. Gaya nga ng mismong pangalan natin ng church ng simbahan natin, ng Kanlungan Youth Mission Center. Magkaroon tayo ng puso sa kabataan. Minsan kayo yung naging mga kabataan at ngayon na kayo'y nagiging matanda na or even yung mga kabataan na nakikinig sa inyo ngayon. Kayong mga matatanda, tayong mga matatanda yung magiging magandang ehemplo at tagapagturo ng mga bata. Dahil dyan yung mga bagay na mga krimen, mga addiction or mga pagkakalat ng masasama sa paligid natin, lahat yan mawawala kung tayo mismo is magiging pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Diba? Sila yung magiging pag-asa, sila yung magiging pagbabago. Pero dito sa verse 5, sabi niya, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, sabi ni Jesus Christ, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Diba?
Gaano kalalim yung sinasabi ni Jesus Christ dito na tanggapin natin yung mga bata. Sabi niya, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito. Ibig sabihin, meron kang compassion sa mga bata. Meron kang compassion na magkaroon ng pagbabago yung buhay nila. Magkaroon sila ng matinong basihan sa kanilang mga isip. Magkakaroon sila ng maturity sa kanilang mga isip. Na magkakapag-isip ng tama. Hindi makapag-asawa ng maaga. Hindi malulong sa droga. Hindi magkaroon ng maligaw ng landas sa buhay. Mawalan ng pag-ibig sa Diyos o mawalan ng pag-ibig sa kapwa. Maging makasarili, maging mapagmataas, walang pagmamahal sa bayan. And so forth and so on. Kaya sabi ni Lord, tanggapin natin yung mga bata na ito. Dahil pag tinatanggap natin yung mga bata na ito, tinatanggap natin si Jesus Christ. Sabi niya, ako ang kanyang tinatanggap. Pero merong babala sa atin si Jesus Christ na madalas dahil nga sa pagmamataas ng mga tao, sa paghahangad ng tao ng posisyon, ng katanyagan, ng title sa lipunan, kahit walang kapakumbabaan yung pagsaserve na ginagawa, or kahit hindi ka naman nasa posisyon kahit sa sarili mo lang, yung pagtataas mo ng sarili mo, di ba? Madalas yung mga nasa baba mo yung ginagawa mong apakan. Nagiging katitisuran ka. Yung kasalanan na ginagawa mo, nagiging katitusuran dito sa mga bata na pausbong pa lang. Yung maling ginagawa mo, magiging masamang halimbawa sa mga bata na lumalaki pa lang. Kaya may babala si Jesus Christ dito, sabi niya, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat, kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Napaka-importante ng mga kabataan kay Jesus Christ. Kung paano sa kanila yung pag-asa ng pagbabago ng isang bayan. Kung sabi niya, ganun daw katindi na kung yung pride natin, yung pagmamataas natin, yung mga kayabangan natin, kalakihan ng ulo natin, kasamaan natin at kasalanan natin is magiging impluensya. Nakatitisura ng mga kabataan na ito, di ba? Yung pagmumura, yung pag-aaway, pagtatalo-talo, na parang yung pagtuturo sa mga bata ng mga maling bagay, even sa mga kamunduhan sa paligid, sa mundo, sa social media sa panahon ngayon. Even yung pagkakaroon ng addiction sa social media, sa cellphone. Sabi niya, kung sa atin magmumula yung katitisuran, kung tayo yung magiging sanhi ng katitisuran, ang nababagay lang sa atin is talian sa leeg ng bato. Yung batong gilingan, yung malaking batong gilingan, at ihulog sa dagat nang hindi na makita at hindi na pamarisan pa. Yun lang daw yung nababagay sa atin. Kung magiging masamang impluensya tayo sa susunod na henerasyon na mga nananampalataya sa Diyos, nananampalataya kay Kristo. Sabi niya sa verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Totoo naman. Yung daigdig natin ngayon, punong-puno ng dami ng kasamaan na nagiging impluensya sa kabataan. Gaya nga nung previous administration sa US, na kung saan yung administration nila umabot sa punto na yung mga kabataan, yung mga minors, ini-injectionan ng anti-puberty hormone. Para daw mapagdesisyonan ng isang bata kung ano yung magiging kasarian niya pag siya'y naging 18 years old. Imagine yung ganong klaseng katitisuran. Imagine yung ganong klaseng kasalanan. Na bukas makalawa yung bata, depressed. Mamanahin niya yung lahat ng basurang daladala ng mga taong puro na lang basura yung tinanim sa kanilang buhay. Pagpapakamatay, malulungkot, isisisi sa Diyos yung mga bagay na nangyayari sa buhay nila. Pero from the first place, inalayo natin ang Diyos sa buhay nila. And gayon din sa Pilipinas sa panahon ngayon. Bumabalik na naman yung droga. Bumabalik na naman yung mga krimen sa paligid. Bumabalik na naman yung pagtatalo-talo ng mga tao. Pataasan, kapangyarihan sa politika.
Sabi ni Jesus sa 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, sabi niya. Totoo naman din. Sige, sabihin na natin, nandyan yung pagkakasala. At hindi na maiiwasan yung tukso sa paligid. Pero ang pinakamahirap, sabi niya, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kaya imagine niyo mga kapatid, mula dun sa tanong ng mga disciple na sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Na ang dulo ay kahabag-habag ang sasapitin, kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Bunga lang ng pagiging great, bunga lang ng pagmamataas ng tao. Yung paligsahan, yung kompetensya ng tao, yung pagalingan ng tao. Kung sino yung magaling, sino yung mataas, sino yung magiging dakila, sino yung makakahawak ng susunod na kapangyarihan. Lahat yan, nagiging bunga ng kasalanan. Di ba? Sa bawat pamilya, sa bawat magulang, sa bawat nanay, sa bawat tatay. Di ba? Pag nag-i-engage yung mga magulang sa pataasan, sa pagalingan, sa payabangan, singkayaman, singkadami ng pera. Di bali nang magkaroon ng masamang ugali, importante marami yung pera mo. Mayaman ka. Di bali maging mayabang yung anak mo, importante may kotse siya. Importante mataas yung pride niya sa mga kaklase niya. Pero nasan yung ugali? Nasan yung ugali ng pakikipagkapwa-tao? Nasan yung ugali ng pagiging lingkod, paglilingkod sa isa't isa? Ang tanong nga doon, nasan yung ugali ng pagiging bata? Na minsan lahat naman tayong mga tao ay naging bata din. Bakit natin yun tatanggalin? Bakit natin yun hindi babalikan? Bakit hindi natin yun panatiliin? Yun yung magpapa-asenso sa isang bansa. Hindi ba mas kaibig-ibig yung magkaroon ng bansa na nag-iibigan yung mga tao kaysa sa mga bansa na nagkakaroon ng puro krimen at maraming lagim sa paligid? Dahil walang bansa na kumpletong umiibig sa Diyos, walang bansa sa mundo yung masasabi mo na pag pumunta ka sa bansang yun is lahat ng tao nag-iibigan. Pero kung ang tao matututunang umibig sa Diyos at makinig sa salita ng Diyos, marahil may pag-asa pa yung isang bansa na matutunan yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. So yun lang mga kapatid, and nawa dito sa Kanlungan Youth Mission Church natin, which is parte ng ating mission and vision sa Kanlungan Youth Mission, na yung ating mga mismong membro, kayong mga nandyan, ay matutong maghandog ng inyong buhay na kagaya ng mga bata. At tayo din ay maging maibigin sa mga kabataan na tignan yung kanilang buhay na magkaroon sila ng pag-asa at pagbabago. Let us pray. Ama namin sa langit, muli, idinadalangin po namin, Panginoon, sa iyo yung mga kabataan, Panginoon, yung mga sumusunod na generation sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, tignan namin sila. Huwag lang namin isipin yung aming sarili o yung aming sariling kinabukasan, maski yung kinabukasan nila, Panginoon. Nang sa gayon, Ama, magkaroon ng tunay na pag-ibig at kapayapaan sa sanlibutan. Idinadalangin namin, Lord, yung mga kabataan na inilalapit mo sa amin, na matuto sila mula sa amin ng pag-ibig mo. Matuto sila mula sa amin ng pag-iibigan ng isa't isa, Panginoon, at pagmamahalan. Matuto sila, Panginoon, ng mga matuwid na pamumuhay mula sa amin, Panginoon. Hindi man kami ganoon ka-perpekto, Ama, ngunit maabot namin ang kanilang mga buhay. Idinadalangin din namin, Ama, yung mga kabataan na nasa lugar, kung nasaan man kami, Panginoon, sa aming paligid, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon, at maging dito sa UK, Panginoon. Idinadalangin namin yung mga kabataan na kami na mga lingkod mo, Panginoon, ay maging impluwensya sa kanilang buhay. Maging liwanag, Panginoon, sa kanilang buhay at maging pag-asa
ang iyong mga salita. Maraming salamat, Ama. Hanlawa, sa araw na ito, ikaw lang ang aming napapupurihan, madadakila at mahitaas sa aming mga buhay sa araw-araw, Ama. Ito aming dalangin in Jesus' name. Amen. Again, maraming salamat and see you again sa susunod natin na service kung online service. Thank you and all glory to God. God bless.